Hi mga mommies, daddies, and caregivers. Welcome back sa ating video. Today, pag-uusapan natin ang isa sa mga common behaviors ng mga batang may autism. Ito yung tinatawag na stimming. But this time, particular tayo sa auditory, visual, at vocal stimming. Ready na ba kayo? But before we proceed, para sa mga hindi pa nakapanood ng aking video, i-discuss muna natin ano ang stimming. Ang stimming or self-stimulatory behavior ay isang paraan ng mga bata para i-manage ang kanilang sensory needs. Normal ito sa mga batang may autism, pero iba't iba ang klase nito. Today, focus tayo sa auditory, visual, at vocal stimming. Sa auditory stimming, ang auditory stimming ay may kinalaman sa tunog. Madalas, ginagawa ito ng mga bata para ma-regulate ang naririnig nila o para ma-feel nila ang peace. Ang example nito ay yung pagham o pagkanta ng paulit-ulit. Example din nito yung pagtapik sa mga bagay na nagkakaroon ng tunog tulad ng mesa o toys. Example din nito yung pagbas o paggawa ng sariling tunog gamit yung bibig. For example, yung minsan ginagawa nila ito dahil masaya sila o kaya naman ay para i-block ang mga sounds na di nila gusto. For example, yung mga malalakas na ingay or sigawan, no? Next, let's discuss naman visual stimming. Ang visual stimming naman ay tungkol sa paningin. Gumagamit sila ng mga bagay o galaw para ma-stimulate ang kanilang mga mata. Ang example ay ang pag-ikot ng objects tulad ng tops o kaya ng fans. Example din ito yung pagtitig sa ilaw o kaya sa reflection. Or yung pag-wave nila ng kanilang kamay sa harap ng mukha nila para makita nila yung paikot-ikot. Para sa kanila, ang mga patterns o movements na ito ay nakaka-relax o nagbibigay ng excitement. Now, let's move forward to vocal stimming. Ang vocal stimming naman ay may kinalaman sa mga tunog na lumalabas sa bibig nila. For example, paulit-ulit na pagsabi ng word or praise, or pagsigaw, o paggawa ng high-pitched sound. And refugees with open arms, but there's some mixed reaction from students just ahead. We're not live. Paggawa ng unique sound effects tulad ng beep-beep or iba pang mga creative na tunog. Ginagawa nila ito para ipakita ang emotions, excitement, or para makapag-focus sa ibang bagay. Ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba nag-i-steam yung mga bata? No? Napag-usapan na natin ito noon. Bakit ginagawa ito ng mga bata? Well, may iba't ibang dahilan tulad ng para i-express nila ang kanilang emotions, tulad ng kaligayahan nila or excitement nila. Gaya ng na-mention ko kanina, para mag-regulate ng stress or anxiety. And also, para i-process ang sensory input sa paligid nila. Ngayon, paano naman natin sila masusuportahan, no? Maraming beses ko na sinabi, hindi masama ang steaming, pero kung ito ay nagiging unsafe o disruptive na, ito ang mga tips ko sa inyo. Let's observe and understand, alamin kung ano yung nakaka-trigger sa bakit sila nag-i-steam. Para we can address or we can avoid yung mga bagay na yon para hindi sila mag-steaming. Next is create a supportive environment. Reduce loud sounds or bright lights na tingin natin nakaka-overwhelm sa kanila. Of course, no, lagi pa rin tayong mag-rely sa mga payo ng mga eksperto gaya ng mga therapist or mga developmental pedia na makakatulong sa atin para magbigay ng damang pag-address sa mga problema nila. Remember, mga parents and caregivers, ang steaming ay bahagi ng unique na mundo ng ating mga anak. Hindi natin kailangan pigilan ito at kailangan natin intindihin sila at i-guide sila para maging mas komportable sila sa kanilang environment. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and share at subscribe para sa mas marami pang helpful tips. See you next time!